Ito ang UNTV News Worldwide. Morning! Hello, welcome back to UNW mga kasama. It's another Friday na naman po. No? Good morning sa inyo mga kababayan. Good morning dito kay, andyan pa si Ate Nina. Pero time check muna tayo mga kababayan bago tayo magsimulang magbalitaan. It's now 4:35 in the morning. Magandang umaga mga kababayan sa Pilipinas. Yes, good morning din naman sa iyo, James, at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po mula rito sa Down Under. Ayun, akala ko hindi na makapasok. Pero sige, good morning sa iyo, Nina. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 22 na po, 2023. Mula dito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. At mula naman po sa Victoria, Australia, ako naman, si Nina Bascon. Maghahatid sa inyo ng umaatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide sa ating global headlines. Australia hindi magpapadala ng warship o eroplano sa Red Sea. Northern Gaza wala ng functional hospital ayon sa World Health Organization. Angola umalis na sa OPEC dahil wala umano itong silbi sa interes ng bansa. Rescue effort sa mga naapektuhan ng lindol sa China nahahadlangan ng freezing weather. Libu-libong bahay sa Maine, USA walang kuryente matapos ang matinding bagyo. Bilyong dolyar na multa maaaring maipataw sa mga realtor sa US. Una sa ating mga umaatikabong balita. Magdi-deploy ng military personnel ang Australia bilang suporta sa Operation Prosperity Guardian na binuo noong December 18, 2023 sa pangunguna ng Estados Unidos. Subalit walang warship o eroplano man na ipadadala ang Australia para sa multinational coalition na may layong protektahan ng merchant ships sa Red Sea laban sa Houthis. Ito ang umaatikabong balita ni Danny Del Lieva. Kinumpirma ni Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles na hindi magpapadala ng warship mula sa Royal Australian Navy o eroplano man ang Australia para magamit ng Operation Prosperity Guardian, ang multinational coalition na binuo sa pangunguna ng Estados Unidos. Sa halip, 11 military personnel ang papupuntahin ng bansa sa susunod na buwan sa Bahrain bilang suporta sa proteksyon ng mga merchant ship na dumadaan sa Red Sea na pinupuntirya ng grupong Houthi. Sa kasalukuyan, mayroon ng 5 Australians ang nasa headquarters ng Operation Prosperity Guardian. Ayon kay Mr. Marles, ang strategic focus ng Australia ay sa rehiyon ng Northeast Indian Ocean, South China Sea, East China Sea at Pacific Ocean, at aminado naman ang US at allies nito na nakapangangamba ang lumalakas na presensya ng China sa Pacific region. Dagdag pa niya na alam ng Estados Unidos kung gaano kalawak ang puwersa ng Australian Defence Force o ADF at ang pangangailangang tutukan nito ang Asia-Pacific region. Tutol naman si Opposition Defense Spokesman Andrew Hastie sa desisyon ni Marles at nananawagan na magpadala ng warship ang Australia. Ayon kay Mr. Hastie, makatutulong sa Australia ang pagtugon sa panawagan ng international coalition kung ibig nito na tumanggap din ng tulong sa panahon ng pangangailangan. Dahil sa pang-aatake ng Houthis sa mga cargo ships sa Red Sea, ilang shipping companies ang tumigil magpapasok ng kanilang barko sa Bab el-Mandeb Strait habang hindi pa ligtas ang sitwasyon. Danny De Lieva, UNTV News and Rescue, Australia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nahaharap sa matinding krisis ang healthcare system ng Northern Gaza. Ito ay dahil wala ng functional na ospital sa rehiyon habang ilan na lamang ang natitirang mini-functional sa buong enclave ayon sa World Health Organization. Ito ang umaatikabong balita ni Axis Salem.
Ipinahayag ng World Health Organization o WHO noong Huwebes, December 21, na wala ng functional na ospital sa Northern Gaza. Ito ay dahil umano sa nararanasang kakulangan ng supply ng gasolina, staff at supplies na kinakailangan ng mga pagamutan sa rehiyon. Ayon pa sa WHO, siyam na lamang sa kabuuang 36 na health facilities ang bahagyang gumagana sa buong Gaza na matatagpuan na lamang sa timog na bahagi ng enclave. Ayon kay Gaza WHO Representative Richard Peppercorn, ang Al-Ali Hospital na lamang ang natitira subalit minimally functional na ito sa ngayon. Nagagamot pa rin ng mga pasyente dito subalit hindi na tumatanggap pa ng mga bago. Aniya pa, bukod pa sa Al-Ali Hospital, mayroon pang 3 minimal na gumaganang health facilities sa Northern Gaza. Ito ay Al-Shifa, Al-Auda at ang Al-Sahaba na nagsisilbi ring shelter ng mga libo-libong individual na displaced. Samantala, muling iginiit ni Peppercorn ang panawagan ng WHO para sa isang humanitarian ceasefire dahil kailangan palakasin at i-restock ang natitirang health facilities at makapaghatid ng mga serbisyong medikal na kinakailangan ng libo-libong tao sa enclave. Axis Salema, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi inaprobahan ng Canada Energy Regulator ang variance request ng Trans Mountain. Maaari namang madelay ng 2 taon ang proyektong ito sanhi ng desisyon ng Canada Energy Regulator. Nag-request ang Trans Mountain na mag-install ng mas maliit na pipe matapos magkaroon ng drilling conditions dahil sa sobrang tigas ng mga bato sa British Columbia. Ngunit hindi ito pinayagan ng Canada Energy Regulator or CER dahil anila ay maaari itong magkaroon ng environmental impacts at mayroon din silang concern sa pipeline integrity o ang pagiging safe, reliable at sustainable ng pipes na na-install. Ang Trans Mountain Expansion Project ay naglalayong makapag-ship ng crudo mula Alberta patungong Pacific Coast ng Canada na abot sa 890,000 barrels per day. Ayon sa Trans Mountain, kung pinayagan umano ang kanilang variance request ay maaari silang makasave ng 59 days sa construction time. At dahil umano sa desisyon ng CER, maaari madelay ng 2 taon ng proyektong ito at $1 bilyong ang malulugi. Umalis na sa Organizations of the Petroleum Exporting Countries o OPEC ang Angola dahil hindi na umano nito na ibibigay ang interes ng bansa. Sumali ang Angola sa OPEC noong 2007 at kasalukuyang nakakapag-produce ng 1.1 million barrels ng langis kada araw, kumpara sa 28 million barrels per day ng buong grupo. Wala nang ibang detalyeng ibinigay ang oil minister nito na si Diamantino Azevedo na rason sa pag-alis ng bansa. Isa namang setback sa OPEC ang pag-alis ng Angola sa kanilang grupo. Upang masuportahan naman ang presyo ng langis, hinihimok ng OPEC ang kanilang member countries na bawasan ang output nito na hindi naman ikinatuwa ng Angola. Sa kasalukuyan, bumaba muli ang presyo ng langis ng 1.6% sa Brent oil kung saan binebenta ang isang bariles ng crudo sa halagang $78.4 o 4,300 pesos. Umabot na sa mahigit 130 ang namatay sa lindol na yumanig sa mga probinsya sa China. Kasama nito ay naitala ang sub-freezing temperature sa lugar na nagpapahirap sa rescue efforts dito. Ito ang umaatikabong balita ni Charles Corpuz. Sub-freezing temperatures na aabot sa minus 16 degrees Celsius. Isa umano ito sa pangunahing dahilan kaya mabilis sa tinapos ng mga otoridad ang rescue efforts sa Gansu, China at napaikli ang golden period sa paghahanap ng mga nakaligtas. 207,000 na mga bahay ang nasira at halos 15,000 ang gumuho sa Gansu kung saan naapektuhan ang mahigit 145,000 na mga residente. Umabot na rin sa 137 ang nasawi, halos 1,000 na sugatan at 100 ang nawawala dulot ng 6.2 magnitude earthquake sa Gansu at Qinghai sa China. Maliit naman umano ang tsansa na mabuhay kung may mga natrap naman sa ilalim ng guho habang exposed sa minus 10 degrees Celsius.
Ito ay dahil sa panganib dulot ng hypothermia kahit na uninjured, ayon umano sa mga researchers. Sunod-sunod din ang malalakas na aftershocks na muli na namang humadlang sa rescue efforts ng mga otoridad. 12 pa ang nawawala sa Qinghai Province at wala namang missing persons sa Gansu. Ang temperaturang ito ay inaasahang magpapatuloy pa, ngunit mas pinipili ng mga residente ng lugar na manatili sa labas kaysa umuwi sa kanilang tahanan dahil sa takot sa mga epekto ng aftershocks. Patuloy naman ang relief efforts ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng lindol sa pagbibigay ng mga makeshift na tent, at ang iba naman ay kumokolekta ng firewood para gawing heater ng mga residente. Charles Corpuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Libo-libong bahay sa Maine, USA ang walang kuryente matapos ang matinding bagyo. Ito ay sa gitna ng malamig na panahon na nararanasan sa estado. Mula sa Texas, USA, may umatikabong balita si Abby Valdez live. Hello Abby, kumusta ba ang mga tinamaan ng bagyo sa Maine? Mahigit sa 140,000 na mga kababayan o mga kabahayan at negosyo sa Maine ang wala pa ring kuryente noong Miyerkules ng gabi matapos tumama ang isang matinding bagyo sa Northeast. Bagaman bumaba na ang bilang nito mula sa 400,000 noong kasagsagan ng bagyo. Subalit malaking bilang pa rin ito dahil inaasahang babagsak ang temperatura sa estado sa katapusan ng linggo. Ayon naman sa Central Maine Tower, maaaring abutin ng ilang araw ang pag-restore ng kuryente, lalo na sa mga hardest hit areas ng Maine. Dagdag pa nila, ito ang pinakamalakas na windstorm na nakita nilang naranasan ng estado. Nananatiling mahirap din ang paglalakbay sa ilang lugar dahil sa malawakang pagbaha. 68 state roads din ang sarado na resulta ng natumbang puno at linya ng kuryente at malaking pinsala sa infrastruktura, ayon kay Janet Mills, Maine Governor. Nasa flood stage pa rin sa Northeast ang ilang mga ilog, subalit lumilitaw na unti-unti itong bumababa, lalo na sa susunod na 5 araw. Nag-iwan din ng bagyo ng hindi bababa sa 6 na namatay, kung saan 3 dito ay dahil sa lumubog sa tubig ang kanilang sasakyan. Habang kinumpirma din ni Governor Janet na may 2 tao pa rin ang nawawala mula sa kanilang estado. Balik sa iyo, Nina. O sana Abby makita na yung mga nawawala, ano? Pero Abby, mayroon bang mga kinakailangang ilikas dahil sa mga pagbaha? Oo, Nina, ang mga cities na malalapit sa ilog ay may mga evacuation orders sila, at maging sa mga syudad ng ibang estado na malapit sa Maine, kagaya ng sa Little Falls, New Jersey, kinailangang evacuate ahead of time ang mga residente dahil sa major na pagbaha. Nina? Salamat, Abby Valdez, mula sa Texas, USA, na sa loob ng 14 na taon mula 1986 hanggang 2000 ay nagkaroon ng 4,722 flash floods. Yan, yung Maine mula sa Maryland to Maine, mga ano rin yan, mga more than 5 hours ang biyahe niyan. Ito, Balitang Amerika pa rin tayo. Realtors sa Estados Unidos sinasabing nag-o-overcharge umano ng komisyon sa mga home buyers. Kaya naman, kung mapapatunayan, maaaring magbayad ng malaking multa ang mga ito. Ito ang umaatigabong balita ni Christy Rosacia. Maaaring magmulta ng $1 billion sa damages sa mga realtors sa pag-overcharge sa mga home buyers at sellers sa Estados Unidos. Ito ay sa gitna ng dumadaming class action lawsuits sa National Association of Realtors o NAR at ilan sa malalaking real estate brokerage ng bansa sa malaking charge sa mga commission sa mga agents. Sa mga nakalipas na dekada, hindi nakaletra ang mga komisyon sa mga ahente ng bahay. Subalit inaasahan na sa 2024, mag-iisip na ang mga buyer at seller ng bahay kung magkano ang ibabayad nila sa kanilang mga real estate agent. Karaniwan ay nasa 5 to 6% ng final sale price ang ibinabayad sa mga ahente. Ayon pa sa NAR, ito ay para ma-close agad ang mga deal para wala ng away ukol sa komisyon. Idinagdag din nila na negotiable ang mga komisyon. Ang unang major lawsuit ay ang kaso sa pagitan ng si Sir Barnett kontra NAR.
Nanalo dito ang mga home sellers na umano'y pinilit na magbayad ng 5 to 6% ng sale price. Plano namang mag-apila ng NAR ukol dito, ngunit ang final ruling ay inaasahan sa spring ng 2024. Sinabi ni Joe Stockton, isang attorney na nagtrabaho dati sa Zillow, isang real estate website sa US, maaring magkaroon ng tiered system kung saan mas malaki ang babayaran ng buyer sa mas malawak na offers. Sa ngayon, agad na nababayaran ang mga ahente sa pagsara ng isang transaksyon ng nasa $10,000. Ngunit maaaring magkaroon ng 0.75% na pagtaas ng komisyon depende sa presyo ng benta. Ayon sa pag-aaral ng eksperto sa Consumer Federation of America, maaring makatipid ng nasa 20 hanggang 30 bilyong dolyar ang mga home buyers kung bababa ang mga commission rates. Christy Rosa Sia, UNTV News and Rescue, Diyos sa aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. What's up, kabayan? Bukas na ang nominations para sa Presidential Awards for Filipino individuals and organizations overseas hanggang May 30, 2024. Samantala, naglabas ng abiso ang Philippine Embassy sa Malaysia ukol sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito ang umatikabong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng Embassy on Wheels sa Dammam, Saudi Arabia sa December 29 to 30. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport at consular services gaya ng notarial at authentication of documents. Cash lamang ang tatanggapin ng mode of payment ng embahada. Maaaring mag-email sa consular@philembassy-riyadh.org kung may mga katanungan. Maaari nang mag-nominate ng Filipino individuals or organizations para sa 2024 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organization Overseas or PAFIO. Handog ito ng Commission of Filipino Overseas or CFO. Bukas ang nomination hanggang May 30, 2024 para sa 4 na award categories. Maaaring i-download ang nomination forms at guidelines sa presidentialaward.cfo.gov.ph. Available na for release sa mga bagong batch ng e-passport ng Philippine Embassy sa Brunei. Maaaring mag-walk-in ang mga kukuha ng passport mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag kalimutang dalhin ang inyong lumang passport at resibo sa araw ng release. Naglabas naman ng abiso ang Philippine Embassy sa Malaysia ukol sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Pinapayuhan ng mga kababayan na sumunod sa health protocols gaya ng social distancing, good hygiene, pagsusuot ng face mask sa matataong lugar at pagpapabakuna ng booster shots. Maaari namang tumawag sa Embassy Hotline 6017-347-5487 kung may emergency. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako po muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So Nina, how do you feel to be, or how do you think it feels like to be in outer space? Dahil sa tumitinding space race, nais na pabilisin ng Amazon Executive Chairman na si Jeff Bezos ang development ng kanyang space company, ang Blue Origin. Dito lamang Martes, matagumpay na nailunsad ng Blue Origin ang tourism rocket nito sa New Shepard. Kaya naman inihalal ni Bezos si Dave Limp bilang bagong CEO ng space company. Si Limp ang nagpabilis ng development ng New Glenn rocket at ang production ng powerful na BE-4 engine. Mukhang tiwala naman si Bezos kay Limp upang maitawid ang New Glenn rocket sa huli nitong stages upang hamunin ang Falcon 9 ng SpaceX. Sa ngayon, hindi pa nakararating sa Earth's orbit ang anumang rocket ng Blue Origin, subalit malawak ang industry footprint na pinaplano ng kumpanya para sa hinaharap. Ito James, na-miss ko to. Ito na ang hindi natin nakakalimutan. Lagi nating inaabangan to James. Pwede bang bumati? At lagi ko na rin namimiss na sabihin sa'yo na pwedeng-pwede. I miss it too. Narito ang pagbati ng ating kababayan.
binabati ko po ang aking mga kamag-anak at kaibigan diyan sa Calamba City, Laguna. Gayon din po ang mga kamag-anak ng aking may bahay sa Palawig, Zambales. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at happy holidays po sa inyong lahat. Alright, James, ako ang mauna. Binabati ko syempre ng happy SPBB, sino Kuya Daniel at Ate Arlene Rason at ang buong sangbahayan. At syempre ang buong kapatiran ng members Church of God International. Yan lang ang aking simpleng pagbati ngayon, James. Akala ko na-miss mo yan, yun lang. pero sa atin, Nina, sabi nga nila, do you feel the spirit? The spirit of SPBB is around us, di ba? Happy SPBB sa lahat po ng miyembro ng MCGI or ng members Church of God International sa buong mundo. Sa mga kayo panig ng mundo naroroon, kamusta po kayo? Yan, Nina, siguro tawagin na muna natin ngayon para batiin na rin natin Happy SPBB, yung ating amigo dyan sa Pilipinas. Na-miss ko na rin yan eh. Andiyan ba siya ngayon? Si Kuya Sherwin? Wala. Oh. I guess. Ikaw na lang yung babatiin ko, Nina. Welcome back dito sa show natin na UNW na makapagbalitaan muli tayo, and happy SPBB na rin sa iyo. Yes, likewise, Kuya James, at sa iyong buong sangbahayan, mga natin dyan, mga kaibigan at kapatid natin dyan sa USA. Napakabilis ng oras, James, no? Dahil mga kasangbahay, kung mayroon po kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Hebrews chapter 13 verse 5, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee." Amen! At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Biyernes, December 22, 2023. Susunod na ang programa ang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula po rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Maryland, USA, ako naman si James Bontuyan. Dito sa UNTV, sa UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos and have a blessed weekend.